Hello Gemini! Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang relationship, ang feelings mo, ang angel number, at saka ang feelings ng person mo. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Gemini? Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Prosperity. Na ang ibig sabihin ay huwag ka masyadong mag-focus sa financial. At saka ipinapakita na ibibigay sa iyo kung ano yung hiniling mo, pero huwag ka lang masobrahan ba yung masilaw sa mga material. Alamin natin kung bakit ipinakita itong card na prosperity para sa relationship. King of Cups, the Hangman, at 3 of Pentacles. Sa relationship nyo ng person mo, merong trials na darating. At kapag may trials or hadlang na dumating, mas piliin yung maging kalma, yung kapayapaan, at yung hindi maging judgmental sa sitwasyon. Kasi pagkatapos ng mahirap na sitwasyon, may magandang resulta yung pagtitiis. Ang ilan sa inyo sa career, 2 cards na yung nagsasabi na magaling kang makisama, pero susubukin pa rin yung pasensya mo. At ang advice ng mga cards, huwag kang padala sa mga negatibong tao. Mas mag-focus ka pa rin sa career mo na mas lalo mag-improve ito. Kasi yun yung may mas magandang kapalaran na naghihintay sa iyo. Sa mga nasa relationship, ang person mo, nag-iisip na siya ng pagbuo ng sariling pamilya. Kaya lang, hindi ka ready para sa mas malaliman na connection or relationship. At ang ilan sa inyo, yung problem nyo ng person mo sa relationship ay susolusyonan niya. Magkakaroon kayo ng counseling o kaya yung hihingi kayo ng advice sa mga elders. Sa ilang single, merong potential person na makakaramdam na ikaw yung gusto niyang makarelasyon. Ang ilang single naman kahit na merong potential person na magpakita ng interes sa iyo, hindi mo ito bibigyan ng pansin. O kaya seseryosohin. Ang ilan naman, hindi mo rin alam kung bakit wala kang nararamdaman na interes sa ibang person. At ang ilang single naman ay hindi mo pa makalimutan yung past kaya hindi ka muna nakikipagrelasyon. Beauty. Ang ibig sabihin nito guys ay hindi mo na kailangan magpanggap pa. At kung may person na binubuli ka, sarili niya yung tinutukoy niya. At saka tuloy-tuloy ka lang sa mga magandang plano mo. Huwag mong pansinin yung makakasira sa diskarte mo. At saka para sa mga single, ang ilan sa inyo, makikilala mo yung potential person sa trabaho mo, sa school o kaya sa party. May posibilidad na ipakilala siya sa iyo. Ito na yung cards para sa feelings mo. 8 of Swords, Ace of Swords, at the Lovers. Ano man ang sitwasyon na kinakaharap mo, nasisisi ka, ikaw yung napaparusahan. Napakalinaw sa mga cards na makukuha mo yung hustisya mo, yung bagay na gusto mo, patungkol man ito sa career, sa financial, or sa love life.
Ang advice ng mga cards, kung nahihirapan ka mag-budget sa financial, kailangan ng dagdag kita. At saka sa financial, nakadalawang cards ka na kontrolin mo din yung sarili mo. Kasi kapag meron kang nagustuhan, binibili mo agad. Lalo na't ang ilan sa inyo ay merong gagastusin, maybe handaan or yung gusto mo na item, balak mong bilhin. Ang ilan sa inyo, feeling mo nakakasakal yung relasyon nyo ng person mo. Gusto mo nang humiwalay sa kanya pero ang daming hadlang or meron kang dahilan kung bakit hindi pwede. At ang advice ng mga cards para sa mga nasa relationship, kung may problem ang relationship nyo ng person mo, ay sabihin mo na ito sa kanya agad para masolusyonan. At saka, nakadalawang cards na ang ilan sa inyo sa betrayal. At saka single ka man or nasa relationship, ang ilan sa inyo kapag meron kang nagustuhan, mas inuuna mong nagugustuhan yung physical, kung ano yung itsura niya. At saka base na rin sa mga cards na ito, single ka man or nasa relationship, ikaw yung unang nakapansin or na-in love sa person. At ang ilan na nasa relationship, nag-iisip ka kung ipagpapatuloy mo pa ba yung relasyon mo sa person mo. At ang kailangan sa relationship nyo ng person mo ay yung pagiging honest at saka open sa kung ano yung naiisip o nararamdaman. Alamin muna natin ang angel number mo. Ito yung para sa relationship. 1212. Stay focused on your goals as the angels and the universe works with you to help you manifest your wants, needs, goals, and desires. Ito naman yung para sa feelings mo. Affirm. You're attracting only the best into your life right now. Welcome this new energy. Type yes if you are ready. Ang next na angel number ay yung feelings naman ng person mo. Three. You must go and learn more about yourself and what you can give your partner. Ang ilang single naman ay trap ka pa sa nakaraan, kaya hindi ka pa nagwe-welcome ng bagong love sa buhay mo. At ang advice ng mga cards, kapag naghanap ka ng person na makakarelasyon, yung kapareho mo ng goal or mindset. Ito naman yung card na feelings ng person mo. Forgiveness. Ihinto na yung feeling victim sa sitwasyon. Ang dapat mas manaig yung magkaroon ng peace of mind. Matutong magpatawad pero wag mo kalimutan yung lesson na natutunan mo. At para sa ilang single, makakamit mo yung hustisya at mamimit mo yung taong nakalaan para sa iyo. At ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, kahit na nagkakaroon ng problema ay nananatiling matatag ang relasyon. At saka pareho kayo ng feelings ng person mo na hindi nyo kayang tiisin ang isa't isa, kaya ang ilan sa inyo hindi nagtatagal yung problem. Ito yung feelings ng person mo. Four of Swords, Ace of Wands, at the Sun. Ang ibig sabihin ng cards na ito, huwag ka mawalan ng pag-asa sa situation or sa mga napagdesisyonan mo. Merong mga bagong posibilidad at success na darating sa buhay mo. Itong tatlong cards na ito sa health ay pinapakita na positive, na meron kang bagong sisimulan at saka kung may sakit ka man ay magkakaroon ng recovery. At ang ilan sa inyo sa health, kailangan mo talagang bigyan na ng focus ang kalusugan mo.
Para hindi agad-agad nagkakasakit ka, piliin mo yung healthy na lifestyle. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, magkalayo kayo ng person mo, yung hindi kayo nag-uusap. Pero mas makakabuti na yun para makarecover ka at maisip mo kung ano yung tamang solusyon sa problem. At saka nakadalawang cards ka na sa mga nasa relationship na trouble-free na yung relasyon nyo. Kasi nagkaroon ng clarity ang lahat at saka naging open ang communication. Ang ilang single naman ay nakailang cards ka na para sa healing. Kasi naging broken-hearted ka sa natapos na relasyon. Dalawang cards na yung nagsasabi na makikilala mo yung potential person habang bakasyon or nagta-travel. O kaya habang nasa ibang lugar or ibang bansa. Ace of Cups na ang ibig sabihin magtutuloy-tuloy sa future yung happiness ng relationship mo. Sa friends mo man ito, sa person mo, or sa family. At saka nakatatlong cards ka na para sa renewal sa relasyon mo or sa buhay. Knight of Wands na ang ibig sabihin ay magpapatuloy yung tagumpay sa buhay mo nang higit pa sa inaasahan mo. At ang advice ay lakasan mo yung loob mo sa anumang sitwasyon. Marami nga po palang salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Itong Queen of Wands naman ay malaki na yung ipinagbago mo. Nagkaroon ng self-development, improvement sa buhay mo. At yung relasyon mo sa kapwa mo, sa person mo, sa family mo ay magiging mas masaya na. Magiging pabor sa iyo yung kapalaran.